Buong mundo, ang salmonella o paratyphoid ay isa sa pangkaraniwang sakit na nakakaapekto sa mga alagang kalapati. Karamihan sa pag-aaral na kasing dami sa 50% ng lahat ng kalapati ay nagdadala o tagadala ng sakit. Ngunit ito ay madalas na nalilimutan ng mga pansier ngayon. Papaliwanag ko ang paghawa at ang sintomas ng salmonella. Ganun na rin ang opsyon sa paggamot at prevention. Pakiusap, alalahaning mag-subscribe para siguradong wala kang ma-miss o makaligtaang episode ng Pigeon Health. Ang paratyphoid ay resulta ng bacterial infection. Ang strain ng salmonella. Natural talaga na ang lahat ng kalapati ay nagdadala ng harmless strain o yung hindi nakakawang strain ng salmonella bacteria sa kanilang digestive tract. Gayunpaman, may isang variety, ang Copenhagen strain, nagiging dahilan ng malawak na karamihan ng delikadong infeksyon sa ating mga kalapati. Ang pagkalat ng sakit ay pangkaraniwang dahilan sa stress, madalas sa sobrang dami o siksikan, hindi malinis na kapaligiran o kulungan ng mga breeders at racers. Ang salmonella infection sa pangkalahatan ay naipapasa orally, madalas mula sa magulang papunta sa pispis o inakay o sa pamamagitan ng inuming tubig, pati na rin sa pamamagitan ng infected na droppings, madalas sa kontaminadong pagkain. Dahil dito, sa pananatiling laging malinis ang kulungan at pagsisigurong ang mga kalapati ay hindi nakakakain ng patukang kontaminado ng sakit, ay patungo sa daan o landas ng pagtigil o paghinto ng paglaganap ng mga sakit. Merong iba pang sintomas ang paratyphoid infections. Depende kung saan parte ng katawan ng kalapati nandoon ang bakterya. Ang impeksyon sa utak ng kalapati ay hindi pangkaraniwan at nagiging dahilan ng neurological symptoms tulad ng pag-ikot ng ulo at leeg. Medyo similar sa paramyxo outbreaks. Ang pagkalat ng salmonella ay pangkaraniwan din sa joints o kasukasuan ng pakpak at hita, na kung saan ito ay nagiging dahilan ng malubhang pamamaga at mga isyu sa paggalaw. Ang infected na kalapati ay nagkakaroon ng problema sa paglakad o paglipad. Ang fancier ay maaaring unang maalerto sa isyu kung makita niya ang kalapati na nakaupo sa sahig sa halip na sa kanyang palagiang dapuan o perch. Ang impeksyon sa bowel o digestive tract ay pangkaraniwang humahantong sa diarrhea at gastro-like symptoms. Ito, siyempre ay mabilis na humahantong sa bakterya sa pagkalat sa buong komunidad ng kulungan. Ang paratyphoid ay pwede ring maging dahilan ng mga isyu sa reproductive system ng kalapati. Madalas, ang paghantong ng mga babaeng kalapati sa pag-itlog ng may depektong itlog, pagkamatay ng sisiw sa loob ng itlog, o kaya naman, ang hindi talaga pag-itlog. Kamatayan at kabiguan sa pag-unlad o pagdami. Sa salmonella ay madalas karaniwan din sa mga inakay. Sa ang paratyphoid ay nakakahawang sakit, ito ay pwedeng seryosong problema sa breeding lock o mga breeders. Sa makatuwid, prebensyon o pagsugpo ang susi. Salamat na lang, ang salmonella ay sakit na pwedeng mapanatiling i-under control sa pamamagitan ng vaccination. Dahil ang salmonella bacteria mismo ay pwedeng pumasok sa pinakailalim ng mga pigeon cells, karamihan sa mga antibiotics at mga bakuna ay hindi palagi ang nakakalis talaga ng sakit o karamdaman. Gayunpaman, ang bakuna ay pinakamaganda o pinakamabisang paraan para masira o mahinto ang pagkahawa-hawa sa loob ng kulungan. Dahil ang salmonella ay napakahirap para alisin o sugpuin kung ito ay nasa loob na ng kulungan. Ang pagsira sa cycle sa pamamagitan ng bakuna at kung saan posibleng paraan para sugpuin ang infeksyon ay kadalasang pinakamagandang paraan ng proteksyon ng mga fancier. Mayroong iba-ibang bakuna laban sa salmonella ang available buong mundo. Ilan sa bakuna ay kinakailangan ng injection, kung saan ang iba pa ay pwedeng ibigay o ihalo sa painumang tubig.
Pangkalahatan, ang tinuturok na bakuna ang mas mabisa at ang iba pang mga bakuna ay kinakailangan ng paulit-ulit na dosis o multiple doses. Ang mga fancier ay dapat sumunod sa mga advice ng kanilang kwalipikadong avian vets kung pipili ng mga bakuna para sa kanilang mga kalapate. Kasama ng bakuna, ang fancier ay pwedeng makatulong sa pagsugpo ng pagkalat at pagkahawa sa pagitan ng mga kalapati sa pagpapanatili ng malinis na kulungan at mababang level ng stress. Ilan sa mga fancier o kalapatids ay naniniwalang sa pagbibigay ng probiotics sa kanilang kalapati ay pwedeng makatulong upang sugpuin ang salmonella infections. Pero wala pang ebidensya na ito ay mayroong epekto. Ang paratyphoid ay pwede minsang napakahirap suriin o i-diagnose dahil sa maraming kalapati ang asymptomatic carriers ng bakterya. O mayroong sakit ng salmonella pero hindi mo makikita ng sintomas ito na mayroong bakterya. Kung ang infeksyon sa loob o kulungan ay napaghinalaan, ang pagsuri sa ipot o dumi o kahit anong autopsy sa patay na kalapati ay pwedeng makatulong upang makumpirma ang presensya ng sakit. Ilan sa mga antibiotic na gamot ay pwedeng gamitin upang gamutin ang pagkalat ng salmonella. Gayunpaman, dahil sa ang bakterya ay kaya magtago ng mabuti o malalim sa loob ng cells ng kalapati, hindi lahat ng gamot ay tuloy nakakaalis ng sakit. Karamihan sa naaayon na antibiotics, bagaman ay nakakatulong kahit papaano sa pagsugpo ng infeksyon sa pagkalat mula sa kalapati. Dapat mong sundin ang payo ng veterinaryo na pamilyar sa ibon sa pagpili ng uri ng paggamot. Ang paratyphoid dahil sa ay napakapangkaraniwang uri ng problema, pareha sa breeding at flying lock, kung saan posible ang mga fancier ay dapat magkaroon ng pag-ingat tulad ng bakuna at sapat na paglilinis upang makatulong para sugpuin ang impeksyon at ang problema na kasamang dumarating. Sana nakita ninyo ang episode nito ng Pigeon Health ay nakakatulong. At pakiusap, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa iyong mga kaibigan sa pag-iibon. At pakitingnan na rin ang iba ko pang episodes. Salamat.